Yes, what's up mga ka-Gym 5? Good noon and welcome to our another day, another discussion dito sa ating channel, ang Gym 5 TV. Bagong lahat, sa mga di pa nakapag-subscribe sa atin, ay please subscribe naman po ang ating channel at huwag niyong kalimutan na i-click yung ating notification bell para naman maging updated po tayo sa ating mga susunod na video. Wala na, pasado na, approved na, naging batas na, pwede nang i-implement ang budget for 2026 mga igala, national budget sa ating bansang mahal na Pilipinas, na kung saan ay lumaganap ang isang napakalaking issue noong 2025 na may kaugnayan sa flood control issue. Alam naman natin na talagang yan yung iniisip ng taong bayan ngayon. Alam naman natin na yan yung talagang inaabangan ng taong bayan ngayon. Kung ano ba talaga, mananatili pa rin bang andyan pa rin mamamayagpag sa kalakihan ng budget ang DPWH ngayong taon na ito? Well, nasa sagot na at meron na talagang plastada. Meron na talagang budget ang kabuuan ang bansang Pilipinas na sana naman ay ngayon ay maibibigay ng taong bayan ang karampatang tugon at aksyon sa pangangailangan lalong-lalo na sa bawat isa ng bansang Pilipinas. Sana naman ay seryoso ang implementasyon na ito. Hindi mananatiling nandyan. No? Kung titingnan natin yung investigasyon mga ka-Gym 5, ay umabot sa puntong talagang merong nakikinabang sa pundo ng kaban ng bayan. Iba't ibang programa, iba't ibang proyekto, iba't ibang departamento na kung saan hanggang ngayon ay nagdududa pa rin ang taong bayan. Pero dahil pasado na ito, 2026 na, para sa akin, umugong naman ang investigasyon, gumugulong naman ang justice system sa ating bansa, sana naman ay mananagot ang bawat isa na may kaugnayan sa paglustay sa kaban ng bayan. Sana naman ay mananagot kung sino man ang utak at pagpakana ng lahat. Meron nang nawala ng buhay. Alam naman natin, meron nang nagsasauli ng pera sa ating gobyerno na kung saan may kaugnayan sa investigasyon ng flood control issue na yon. Ngayon, 2025, sana naman ay mananatiling malinis na. 2026 rather. 2026 ay aasahan natin na maging matino at matiwasay ang implementasyon. Kasi kung sasabihin na, sabi ng iba, ay ito ang pinakamalinis na budget ng bansang Pilipinas ngayong 2026. Ibig sabihin ba, yung sa previous years ay hindi ganon kalinis ang pera, ang budget at ang implementasyon ng bawat proyekto sa ating bansa? Well, meron namang resulta. Diba? Based sa investigasyon na nagaganap at nangyayari ngayon, mga ka-Gym 5, alam mo naman natin na talagang nandiyan. Tama yung pagdududa ng taong bayan. Dahil mismo ang iilan ng mga opisyal na nandyan involved sa DPWH issue na yan ay umamin kung ano ang nakikita at nalalaman ni President Marcos at iilan. Ang ICI ngayon, iwan ko lang kung nandyan pa rin, nananatili pa rin ba sa kanilang investigasyon. Tingnan natin kung meron pang masampahan ng kaso ngayong 2026. Kasi ang pagkakaalam natin, yung merong bagong hinuli, no? Dahil lang sa pagkukuminto na hindi nagustuhan ng administrasyon at ilan pa, no? Ngayon sana, no? Makikita ng taong bayan na talagang hindi para puro salita lang ang administrasyon ito. Hindi lang puro dakdak lang ang ginagawa ng ilang na nandiyan na nag-iimbestiga, kundi merong na-file, merong na-file na, meron na talagang umuugong at sigurado, malamang na malamang, ay merong maghihimas-lihas. January 2026 na. Diba, nabalitaan natin na baka sa December ay meron ng makukulang. Meron na naisampa. Diba, alam naman natin, no? Meron ng iilan dyan. Yung iba nga, ayun, yung iba, kasi baka masubjudice tayo dahil yung baka may na-file na, mabanggit natin. At ang atin lang, no? Nakikita pa rin natin ang investigasyon na hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Ngayon taon ang pag-uusapan natin, sana ay
mas magiging progresibo pa ang bansang Pilipinas. Napakalaking budget po ito, guys. 6.7 something trillion budget for national budget. Na sana naman ay maipagbigay ang karampatang aksyon at serbisyo sa pamamagitan ng budget ito sa buong Pilipinas. Imagine, napakalawak ng Pilipinas. Hindi tayo naniniwalang magugutom at walang pera ang Pilipinas kasi nakikinabangan nga yung ibang nandiyan sa posisyon. Lumubo nga sila ng lumubo. Ngayon nga lang, kung ito ay maibigay ang tamang serbisyo at ma-implement ang bawat piso ng allocated funds ng iba't ibang departamento at sangay ng gobyerno, malamang sa malamang ay magiging sagana tayo. Ang Departamento ng Agrikultura sana ay isa sa matutukan. Ang kakulangan ng serbisyong medikal, gamot sa ating mga kababayan, nandiyan naman ang DOH. Sana naman ay maging mas malago pa, no? Ang serbisyo. Sana naman ay mas maging mapayapa at maayos ang bansang Pilipinas mula sa iba't ibang hati na opinyon ng ating mga kababayan dahil sa gusot at issue na umuugo ngayon sa alleged corruption sa ilang departamento ng bansang Pilipinas. Kailan pa kaya tayo uunlad ng masagana na bumababa ang presyo at bilihin? Bigas hanggang ngayon napakataas. Kung meron mang 20 pesos per kilo, sa mga lugar kaya yan. Dito sa amin, di pa dumating. Sa ibang marami pang mga lugar, hindi pa nakarating yung presyo na yan. Alam naman rin natin na mas maganda kung ang agrikultura ng bansang Pilipinas at hindi aasa sa utang, angkat ng bigas, kung ang ating sariling lupain na nakatiwangwang na walang mga tanim, napakalawak pa nito mga ka-Gym 5. Sana naman mabigyan ng paraan at matutukan na kung ito ay mataniman, kung ito ay ma-develop ang in terms of agriculture, ay mas lalong lalago at sagsagana ang buhay ng bawat Pilipino. Pero alam naman natin, kung aangat ang bawat Pilipino, mura ang pagkain. Meron pa kaya mga bibig at mabubusalan sa tuwing darating ang halalan? Yun yung tanong. Yun yung tanong. No? Kaya wag mo na sana sa tunay na serbisyo at tunay na realidad ng buhay at sa mga nais umangat ang Pilipinas, sa ating mga opisyal sa gobyerno, kung tunay at seryoso kayo sa pagbibigay daan ng kaayusan at unlaran ng bansang Pilipinas, huwag nyo nang isipin, huwag sanang isipin lagi ang politika. No? Dahil pag yan ang iniisip, mag-aalangan na tulungan at aasinso at lumago ang Pilipinas dahil ang tao kapag gutom, kakapit, aasa sa mga politiko. Aasa sa bigay, aasa sa tulong. Tingnan nyo naman yung mga ayuda ngayon na ginagawa. Talagang, di ba? Talagang dinudumog ng taong bayan kapag may nagbibigay na ayuda. May nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng bigas ng libre, nagbibigay ng kung ano-ano mga assistance na yan. Ito napakaganda para sa ating mga kababayan. Kung pantawid gutom lang ang pag-uusapan sa kalamidad, no? Pero sana naman ay mas magiging matatag pa ang bawat pamilya kung sila mismo ay maganda ang kanilang mga anak buhay, maganda at mura ng ating mga produkto at bilihin, dahil mas madali lang naman siguro ang maghanap ng pambili ng pagkain at ulam kung mura ang mga bilihin.
i-compare mo sa mga mamahalin na mga bigas at produkto ngayon na talagang nagsitasan. Kung mangyayari yan, kung imposible para sa atin na magaganap pa yan, pero hindi pa huli ang lahat, malay natin. Again, sa sinabi ko na kapag ang Departamento ng Agrikultura at natutukan pananim ang bansang Pilipinas sa pagkain na hindi kukulangin sa sariling atin, yan yung paraan. At yan yung dahilan kung bakit magiging matatag at mababa ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. 2025, kalimutan na natin, pero ituloy ang investigasyon sa korupsyon. Focus tayo sa 2026. National budget ang pinag-uusapan natin dito. Kasi yung mga, I think, approved na yung sa mga local level. At ma-implement kung ano yung karapat-dapat. Flood control issue, sana hindi na madagdagan. Ilan yung billion na budget yan. Yung mga foreign assisted flood control. May budget pa rin yan. Sana naman, kahit isang sintimo na budget sa bansang Pilipinas ngayon lang, mapupunta sa tamang direksyon para sa ating mahal na bayan. Bye-bye! Hanggang sa muli po, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.